Dito ho tayo dumako. Kasi nga ang dating Pangulong Duterte, gustong manipa. Sipain ko kayo diyan, no? Bakit kayo magagalit? Sipain ko kayo diyan, no? Yung mga young guns doon po sa Kongreso, yun po mga kababayan yung gustong sipain ng dating Pangulong Duterte. So ngayon mga bossing, sabi ko naman po sa inyo hindi na po uso ngayon yung sindakan, no? Hindi na po uso yung siga-sigaan, mga kababayan. Hindi na po uso yung nagmumura yan, palamura yan. Mahilig mag-PI yan. Takot ako. Wala na pong ganun, mga bossing. No? Bakit po? Malabo pong masindak. Unang-una, mga kababayan, patas-patas na lahat. No? Pangalawa, nalaman ng taong bayan yung kilos nila na, nako, mahilig lang yan. Sila Baste, ang dating Pangulong Duterte, mahilig lang yan. Doon sa tipo bang sisindakin ka. Kapag ka hindi ka nagpasindak, wala. Lulubayan ka niyan. Ganon. Nakikita naman po natin sa kilos, no? Ni Baste Duterte. Yung sinasabi ni Waldy Carbonell, mga kababayan, na hinamon siya ng duelo, tapos hindi dumating. Di ba? Sabi ni Eseng Mariano, Kawaldi, pasok. Si Digong nyo daw, maninira raw. Oh. Sabi dito, sinagot ng Young Guns, mga kababayan, Representative Paulo Ortega, how can you kick us? Kasi nga, sipain ko kayo dyan. Ba't kayo magagalit kung hindi ako kung hindi ako pumunta dyan? Oh, sipain daw. How can you kick us if you don't physically attend the hearing? Totoo naman niya po. Dito, mga kababayan, mapapansin natin na yung tipong, ayan, press conference na naman, pa-interview na naman, maninipa. Tas ayaw naman palang umattend. Ayaw naman palang pumunta doon sa lugar kung nasaan po yung mga sisipain niya. Oh, be man enough. Naku. Be man enough to do it. I suppose you're a man of your word. Naku ha. Dati, paniwala natin, ganun. Pero ang dating Pangulong Duterte, kung nakikita ho natin ngayon, mga kababayan, yung tipo bang, babanat, pupunta ako dyan sa Kongreso, sasabihin ko lahat-lahat. Oh. Tapos kapag yung nandiyan na yung panahon na yun, na ipinangako niya na a-attend siya, pupunta siya, umuurong na po yung young balls, mga kababayan. Yung tipo ho bang pag meron kang malamig na tubig, ibuhos mo doon sa balat na uurong na gano'n. Parang nagre-retract ho, mga kababayan. Sabi ni DBK Tube, sinipa mo nga ako dahil takot ka sa debate. Anong takot sa debate? Anong sinipa? Nagkomento lang naman ako, naasar ka na, proud Duterte pa rin. Diyos ko po, anong pinagsasasabi mo? Hindi ako nakikipag-debate. Meron kayong channel, ayan, DKTV, DBK Tube. Oh, bakit hindi ka dyan magsalita? Ba't kailangan debate? Ano ka, tatakbong senador, tatakbong kongreso, o tatakbong presidente? Kailangan pa natin magdebate? Meron kang channel, meron akong channel, nagsasalita ako sa channel ko. Ba't hindi ka magsalita doon sa channel mo? Ba't kailangan pang debate? Ay, siglit lang. Para makagain ng viewers. Dahil hindi yata kilala yung channel mo. Yun ba yun? Dahil hindi kilala yung channel mo. Bakit nandiyan ka kung sinipa ka? Anyway, with all due respect, Mr. PRRD, don't make any more excuses in not attending of hearing. Yan naman ang dating Pangulo. Sasabihin, matapang, yung palamura, yung maninipa, no? Pero wag ka. Wala naman din po yun, mga kababayan. Ano lang yun, galing lang po sa bibig. Pero yung sabihin mo na pupunta talaga, wala. Hindi. No? Please make sure to be around on Wednesday daw. So that you can make true your threat to kick Congressman as you have repeatedly warned. Mahilig lang magbanta, mga boss. Pero kapag ka nandyan pag malapit na, alaws na, hindi na pumupunta. Di ba? Ano sabi niya, yung mga palusot niya? Nasabi ko na lahat doon sa Senado.
Madami pa daw pong tatanong dating Pangulong Duterte. Kasama na daw po do'n sa itatanong kung paano daw po yung bayaran na nangyari. O, di ho ba mga kababayan? Kung paano nangyari yung mga bayaran. O, pero madami na pong idinahilan. At isa nga diyan po mga kababayan, yung wala na akong pamasahe. Namumuhay na lang ako sa retirement pay ko. Biruin niyo mga bossing makikita niyo yung mga vlogger nila, no? Totoo naman walang pera ang dating Pangulong Duterte. Sila na lang po ang nagpapauto, no? Kapag po sinabi niyo na mga DDS, ay nako, isa lang papasok sa isipan mo no? Ay uto-uto yan. Maniniwala yan kung ano-ano sabihin diyan, no? Madaling mapapaniwala yan. Gullible yan. Kasi kapag sinabihan mong ganito, ganyan, maniniwala agad yan. Kahit alam nila na inuuto lang sila. Di ba? Tapos kung ano-ano pa po ang sasabihin na paliwanag, sila pa po ang maglo-lawyer mismo. Kay dating Pangulong Duterte. Ay! Ayan, pinagtatawanan lang kayo ni dating Pangulong Duterte. Pinagmumura kayo doon sa Senado ni dating Pangulong Duterte. Proud pa po sila, mga bossing, na gano'n ang ginawa ng dating Pangulong Duterte sa Senado institusyon. Hindi na po iginalang. Pero pag po patawag dito sa Kongreso, mga kababayan, ay wala. Hanapin mo itlog ko, hindi mo makikita yan. Ano ho? Sasabihin, bias ang Kongreso, dahil daw si Dan Fernandez at si Benny Abante ay bias din daw. Yun po yung mga palusot ng dating Pangulong Duterte Na real talk siya, no? Paano mo nga naman masisipa yung mga pinagbabantaan mo? Kung yung pagpunta doon sa lugar kung nasaan yung mga pinagbabantaan mo, hindi mo magawang pumunta. Kaya nga po, uulitin ko mga boss, yung sindakan, yung mga paninindak, yung tapang-tapangan, tapos na po yun, no? Tapos sa mga vlogger, sasabihin nila, Oy, Mark Ramos! Salita ka ng salita dyan. Baka mapersilapid ka. Ganyan yung mga yan, mga bossing. Ewan ko lang kung makalapit kayo pag nakita nyo ako sa Pilipinas. No? Ewan ko lang. Kahit na po yung mga Duterte, mga kababayan Kasi minsan makakakita ka doon sa mga comment niya. Baka mapersilapid ka. Hindi mo kilala yung mga kalaban mo. Kaya nga po no? Hindi naman kami aanga-anga, hindi naman kami lalaban para sa bayan dito. Tapos ganun yung kalaban namin. Papasigurado kami, maglalakad kami sa kalsada, mag-isa. Siyempre hindi ganun. Utakan lang yan. Alam mo ba, kung kaya namin magbayad ng 8 bodyguard, siyempre sasamahan ka nun. Bigyan mo na tagta 30,000. Diba? 240,000. Kasino ba naman yun? Buwan-buwan. Parang maging safe ka. Wala na po. Sabi tama si Ralph Laur. Wala na, ubos na ang takot ng mga tao. Lalaban na sa mga Duterte, sabayan na kung sabayan. Kung sakali man na ganun ang mangyari talaga, di ba?